Hello mga mare, at dahil ang pamilya namin ay inborn na layas ngayong 2024, nako, sinigurado ko na bago man lang sumampa ng barko si daddy, ay ang pupuntahan namin ay yung sasakay naman ng eroplano. Kasi nga kami ng mga anak ko ay meron ng mga passports at hindi man lang pa nakasakay ng eroplano. Hanggang na-expire na lamang. Aray ko, kaawa-awa. Kaya naman ang aming pupuntahan ay ang isa sa sikat na destinasyon dito sa buong mundo, ang El Nido, Palawan. Uy, exciting go! So dumating na nga kami sa airport ng alas 3 ng umaga kasi ang flight namin ay 5:55 ng umaga. At eto na naman ako, umiral ang pagmumultitasking. Haro Diyos ko! Nasa halip na magpahinga at maghintay na lamang ay eto, nag-shooting pa para itinda ang mga paninda ko sa kabilang ibayo. Ay sayang at malay mo'y mag-viral. Aba, ay nakapal na din ang mukha, hindi ang bulsa. So yun na nga, nakasakay na nga kami sa eroplano at talaga namang excited na ako. At ang mga anak ko, syempre si daddy sawa na kasi nakailang sakay na siya, pero very supportive. Ay, ka-sweet, kaya love ko ay. At pagkalipas na halos ng isang oras at kalahati, ay naglanding na rin ang aming eroplano. Kaya welcome to Puerto Princesa. Ay, excited much. Nga pala mga mare, from Puerto Princesa, sasakay naman ng van papuntang El Nido. At dahil nga ako ay prepared, nag-research syempre ang nanay na maarimuhanin at nakakita ako sa Facebook na mas mura pala yung sakayan na ipapabook mo dito sa agency kaysa sumakay ka sa van na nag-iintay sa labas ng airport. Parang 100 pesos din yung matitipid namin per head, which means 500 pesos iyon. O diba, pangkain na din yun. Kaya mas okay talaga kung magpapareserve ka sa van kasi mamare-reserve din yung seat na gusto mo. Lalo na kung ikay malulain. Ay malulain pa iring lagay na ere ay sobrang layas. Kaya ang hiling ko na dun kami talaga sa driver's seat maupo. Manong driver, pakibilisan nga. Uy, kala mo'y may-ari ng van. So inabot din ng mahigit 5 oras ang aming biyahe. Ay anong inip yun? Char lang, kasi tulog kami lahat sa biyahe. At bago namin marating ang El Nido, syempre may mga stopover para mag-lunch. So yun na nga, after 48 years mga mare, dumating na kami sa El Nido ng 1 o'clock. Pero dahil ang check-in namin ay 2 pa, naghintay muna kami sa lounge area ng hotel. Dito nga pala kami nag-check-in sa Milan Grace Inn kasi napakaganda niya, kasi malinis at higit sa lahat, may TV, mini ref at ang CR may hot and cold na. At syempre may balcony o ang shala, di ba? Nga pala mga mare, para sa inyong kaalaman, dito sa El Nido ay medyo mabaho ang tubig at hindi malinis. Kaya naman iwasan na makainom o gumamit na lamang ng mga tubig na binibili para sa pagtutoothbrush. Kasi baka dito ka pa magtae ay naku, anong saklap noon. So yun na nga, dahil nakaset na kaming lumabas ngayong gabi, kaso nga laang dahil yung panganay ko ay nilagnat kasi kakatapos lang niyang magpaturo kasi nga nakalmot ba naman ng pusa bago kami mag-flight, ay anong stress man din ni Mudra. Kaya change plan kami at di na lang lumayo kasi kawawa naman si ate, maiiwan mag-isa sa kwarto. Kaya diyan na lang muna kami sa tabi-tabi. Yun yung kinagandahan kapag DIY ka lang at wala kang tour package kasi pwede mong palitan ang itinerary mo anytime. Lalo na kung may mga bata ka na kasama. Pwede nga, sabihin mo mas mura ang DIY, nagdadahilan ka. Pero sa true lang, mga mare, kung matiyaga ka naman mag-research ng mga bagay-bagay at gusto mong ma-maximize ang oras at ang kaperahan ay perfect mag-DIY, yun nga lang, mag-ready ka na, mabingi at manakit ang kamay sa dami ng kailangan mong i-chat at kausapin, makahanap ng mura at maganda. Ay, OA! At dahil sayang ang oras, abay rampa sa unang outfit. Lakad-lakad, feeling turista. Kunwari, nagmula sa kilalang pamilya at hanap ng sosyal na kainan. Huwag mo't nakabisado laang yung mga grocery para wholesale at naghanap ng karinderya. Etchusera. At nga pala mga mare, dito sa Palawan, ang mabait ng mga tao. Yung alam mong hindi sila manggagancho, parang ako. Char! So yun na nga, sa first night namin, na nahilang kami ng daan, at tingnan mo itong mag-aama ko. Lakad ng lakad daw mong may inahanap ay, uy, saan bang punta nyo? Yun pala, naghahanap ng hotdog at barbecue. Ay ano ba? That's so cheap. We are rich ha. Char. At finally, nakakita kami ng favorite ng aking mga anak. Andun laang pala sa tapat ng simbahan para daw sa mga turista na nananalangin na sana ay may murang makain. Ouch, it hurts. At ayan na nga, achieve. Nakabili na kami ng pambansang awit ng aking mga anak. Hotdog at barbecue. Ano na, dumayo pa ng Palawan, iri din laang akainin. Kaya pagkabili, abay nagyaya na mauwi na daw kami. Aba-aba naman, paano naman kami ni daddy mag-moment ni rin. Kaya ang ending, kumain kami sa labas ng kwarto nga laang sa balcony. So after kumain, sleep na ang mga bagets at kami ni daddy, chill-chill muna, tagay-tagay sa may balcony. Hinanamnam ang ganda ng lugar kasi pag-uwi namin, naku, namnam din ang gastos. So ngayon mga mare, day 2 na namin sa Palawan ay kay sarap talaga din eh. Parang ayaw ko nang umuwi ay, uy, wag naman, baka mamulubi kami. So after namin kumain ng free breakfast sa hotel, rampa na kami with my outfit number 2. O diba? Laging handa parang model ay, uy, maghulos tili ka. At ngayon nga pala mga mare ay mag-island hopping kami. Dito kasi sa Palawan, sa sobrang dami ng pwede mong
pupuntahan, ay mamimili ka kung tour A, B, C o D. Uy, grabe naman, buti hindi A to Z. Kundi ay nugnog ka na bago makauwi. At as usual, ang nanay na kuripot, wise lang naman, ay nakahanap ng murang island hopping tour package na yung iba ay nagbabayad ng 1,200. Ay ako'y 900 laang kada isa. Yun nga laang, ahilahin daw kami ng bangka at ang akainin sa buffet lunch ay yung tira-tirahan siya. Pero sa true lang mga mare, imaginein mo yung natipid namin na 300 each, 1,500 naman din, pambili na ng pasalubong yun. Ay ano nang galing, lahat ay computed ay, syempre, accounting graduate yata ere. So dito nga kami mga mare, intay-intay lang sa tabi ng dagat after naming magbayad at hinahanap na ang aming tour guide. Iniwan na yata kami, ay paano'y binarat ko daw? Uy, wag naman, ididemanda namin kayo. Char! At yan na nga, nasa bangka na kami kasama ang mga magaganda, pogi at pogi. Uy, true yun, lahat ng kasama namin sa bangka ay mga British, ang syala. Kaya feeling namin, we belong. Uy, gising! Ang amin nga palang napiling package ay Tour A kasi yun ang pinakamabenta at di umano'y pinakamaganda. At bago kami umalis, eto si Kuyang Tour Guide ay may pa-briefing bago mag-umpisa ang tour. Nagpasikatwari sa magaganda at pogi niyang turista. Ene Becky, yeah, keme ba yan? Uy, wag filingera. So yun na nga, in fairness, joker si Kuya at nakakatawa din naman yung pagmumukha niya. Yung mga hirit niya. Uy, peace tayo Kuya, bati tayo. Binigyan ka namin ng tip, tandaan mo yan. Good job. Tama yan, para may tip ka din sa kanila. So yun na nga, una naming pinuntahan mga mare ay ang Seven Commando Beach. Ay anong ganda. Mare, kasing ganda ko. Char! Ang sarap maligo at napakalinis ng tubig. Kaya naman enjoy na enjoy ang mga bagets. At dito din nga pala kami nagpa-picture sa napakagandang sandbar. Magbabayad ka laang ng 20 kada isa ay sob na si Kuya. At may pa-choreo pa. Kung anong posing mo, feeling namin tuloy kami ay professional model. Char! At makalipas ang isang oras ay sunod na pinuntahan namin ay ang sikreto daw na malupet. Paano kaya naging secret ay lahat ng turista na napar niya ay napunta din eh. Si Kuya talaga imbento. At yun na nga, sumuot kami sa butas ng karayom, butas ng ilong, butas pala ng kuweba, at charan! Welcome to Secret Lagoon, which is not a secret anymore. Mababaw lang ang tubig, kaya picture-picture laang umaarte bilang sa syalerang turista. Para di malata na walang pera. Shh, wag kang maingay. Nga pala mga mare, sa may mga toddlers na mas maliit pa sa bunso ko ay hindi advisable sumama sa mga garining island hopping. Dahil magatigila ang siya sa bangka ay baka mainit at sayang ang bayad. Kaya tingni si daddy at kutot sa bunso ko, pabalik ng bangka namin, ay mabato pa naman. Ay abaw ulirang ama, nako may premyo ka. At di na kami kumain sa Payong-Payong Beach, nako lafangers na. In fairness, masarap naman ang foodie. Merong meat, seafood, fruits at soda. Yun nga laang lugi ako kasi yung tatlo kong anak ay daw kuting kong kumain. Ay buffet pa naman. Sabi ko nga ni kay daddy ay wag siyang matigil hanggat di niya nauubos yung share ng tatlong anak niya. Uy, parusa. Kaya naman pagkagaling namin ng Palawan ay burok man din. Joke laang de, kahit payata bumurok ka ay love pa din kita. Anong tamis? At mga mare, eto na nga ang pinaka-highlight ng aming pamamasyal, ang Big Lagoon. Kilalang kilala ang Palawan dahil sa ganda ng lugar na ito. At sulit na sulit mga mare. Pag nakita mo to, sasabihin mo, ay, this is life. Pero sa true lang mga mare, legit talaga napakaganda. Mapapahanga ka sa natural beauty ng lugar. Parang yung beauty ko lang, very natural. Ay, kapals! So yun na nga, after a very tiring pero breathtaking island tour, syempre, relax naman kami ni daddy. Gimikerang bakla lang ang aming peg at yun, nakahanap kami ng magandang acoustic resto at mai-inlove ka sa galing at sarap ng foodie in fairness. O gusto nyo pa? Abay, day 2 pala ang yan ay ako'y paus na. Awat na muna at wag kang mag-alala, may part 2 pa. Basta wag kalimutang mag-follow at i-share ang video mga mare at pipili ako ng bibigyan ng medal. Joke, syempre regalo. O siya, paano? Babay na muna at ako'y may gagawin pa. Gagawa pa kami ng baby. Char, wag kang magbiro dyan, si daddy ko'y nasa barko. Kung nandini sana. Charot! Bye mga kumaring mangyan!